Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa piling natin, halina at magsama-sama tayo sa larangan ng ating pananampalataya. Buhay na Diyos, sa piling natin ngayong tayo nakikilahok, nagpapasalamat sa mga biyayang pinagkakalob sa atin. Simulan natin ngayon ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Pinagkakalooban tayo ng Diyos ng tunay na kahulugan ng buhay at sa larangan ng pananampalataya ito'y napakagandang ilahok upang sa gayon ang Diyos na kapiling natin tunay na tumutulong, dumadamay, mapatnubay, nagpapatawad. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang. Ngayon humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, silayan mo ang kalooban naming pinahababanal ng kusa naming pagpapakasakit para sa pagkabagong buhay. Paulakan mong pakinggan ang aming mga kahilingan, pakundangan sa pagkabubunsod mong ikaw ay aming paglingkuran sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Haring Nabucodonosor, Sadrach, Mesach at Abednego, totoo bang hindi kayo sumasamba sa rebultong ipinagawa ko? Tanong ng hari. Inuutos ko sa inyong sumamba kayo sa ipinagawa kong rebulto sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, ipahahagis ko kayo sa naglalagablab na pagun. Tingnan ko lang kung may Diyos na makapagliligtas sa inyo. Sinabi ni Sadrach, Mesach at
Abednego, mahal na hari, wala po kaming itututol sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa pugong iyon at sa inyong kapangyarihan. At kung hindi man niya gawin ito, hindi pa rin kami sasamba sa rebultong ipinagawa ninyo. Namula si Haring Nabucodonosor sa tindi ng galit kina Sadrach, Mesach at Abednego. Kaya inuutos niyang painiting makapitong ibayo ang pugon. Iniutos din niya sa pinakamalakas niyang tauhan na gapusin sina Sadrach, Mesach at Abednego at ihagis sa apoy. Walang ano-ano'y napalundag si Haring Nabucodonosor, pamanhang itinatanong niya sa kanyang mga tagapayo, "Hindi ba 3 lamang ang inihagis sa apoy?" "Opo, kamahalan," sagot nila. Bakit apat ang nakikita kong lalakad-lakad sa apoy at hindi nasusunog? At yaong isa, ang tingin ko'y Diyos. Dahil dito, sinabi ng hari, "Purihin ang Diyos ni Sadrach, Mesach at Abednego." Nagsugo siya ng isang anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito na ganap na nananalig sa kanya. Hindi sinunog ng mga ito ang aking utos. Ginusto pa niyang sila'y ihagis sa apoy kaysa sumamba sa Diyos-Diyosan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka namin, Panginoon, Diyos na aming mga ninuno. Karapat-dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at maluwalhating pangalan. Nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubhang karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na naluklok sa maringal mong trono. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat-dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Sumainyo ang Panginoon at ang mabuting balita ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, "Kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tuningin kayo'y mga alagad ko, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo."
Lahi kami ni Abraham, tugon nila. At kailanman hindi kami naalipin ni numan. Paano masasabing palalayain kami? Sumagot si Jesus, tandaan ninyo, alipin ng kasalanan ang lahat na nagkakasala. Ang alipin na hindi kabilang sa sambahayan sa habang panahon, subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kapag kayo'y pinalaya ng anak, tunay nga kayong malaya. Nalalaman kong lahi kayo ni Abraham, gayon may pinagsisikapan ninyo kung patayin, sapagkat walang pitak sa inyong puso ang aral ko. Sinasabi ko ang aking nakita sa aking ama, ginagawa naman ninyo ang inyong narinig sa inyong ama. Sumagot sila, si Abraham ang aming ama. Kung kayo'y mga anak ni Abraham, tutularan ninyo ang kanyang ginawa, ani Jesus. Ngunit pinagsisikapan ninyo akong patayin, gayong sinasabi ko lamang ang katotohanang narinig ko sa Diyos. Hindi ganyan ang ginawa ni Abraham. Ang ginagawa ninyo'y tulad ng ginawa ng inyong ama. Hindi kami maanak sa labas, tugon nila. Ang Diyos ay aming ama. Sinabi ni Jesus, kung talagang ang Diyos ang inyong ama, iibigin ninyo ako, sapagkat nagmula ako sa Diyos. Hindi ako naparito sa ganang sarili ko lamang, kundi sinugo niya ako. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Paano kaya maitatawid ni Kristo ang kanyang mga aral sa kanyang mga tagapakinig? Para sa ating mabuting balita, oo nga, may tanong, sagot, mayroong abang kalalagayan, pero napakahirap sa ganitong kalalagayan ang ginawa ng ang nangyari at sa ginawa ng ating Panginoong Kristo ay upang pangaralan ang kanyang mga tagapakinig, lalong-lalo na ang mga sumasalunga sa kanya, higit sa lahat, yung mga nagbabantang papatayin siya sa kanyang mga maling mga sinasabi, pinapahayag o kanyang maling paniniwala hinggil sa kinamihas ng mga puso't isipang kalalagayan ng mga Hudyo na kanyang ngayong pinahatid ang mensaheng ito. Ang mabuting balita ay pagpapatuloy ng mga mabuting balita na ngayon natin noong pang Lunes ay binigyan natin ng daan ang tungkol ang pahayag ng ating Panginoong Kristo, ang kanyang pagpapakilala sa Ama na simulan ito sa pamamagitan ng paanyaya sa mga lagad na sila'y makinig sapagkat may halaga at kahulugan itong kanyang mga pinapaliwanag, ipinahatid na mensahe para sa mga taong ayaw tumanggap sa kanya, mga taong bumabatiko sa kanya, tumatalikod sa kanya. Ito ngayon ang bahagi natin mabuting balita na ipinapahayag ni ating Panginoong Kristo ang pakikinig sa kanyang mga aral. Kaya madalas, yung mga salitang aral, kung kayo nakikinig sa akin, tatanggapin ninyo aking mga pangangaral, sapagkat ang aking mga aral ay nanggaling sa Ama, hindi ganang sa aking sarili. At ang mga aral na iyan ay magpapalaya sa inyo at hindi kayo magiging alipin ng kasalanan. Kaya sa unang bahagi, mayroong pahabahayin ito. Ang tunay na kayo'y magiging mga alagad, makikita ninyo at makikilala niyo ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa iyo. Kaya sa pamamagitan ng pagkikinig sa aral ni Jesucristo, sa kanyang maipinahatid na aral na galing sa Ama, ito ang magpapalaya sa mga tao sa kaalipinan ng pagkakasala.
Kaya ang mga taong nabubuhay sa kadiliman, tutunghayan natin ang kaliwanagan na ipinapahayag sa aral ni Jesucristo. Si Kristo ang ilaw ng sanglibutan. May liwanag ang kanyang mga aral sapagkat siya ay naggaling sa Ama, na isinugo siya upang ipahayag sa mga tao ang aral na nanggaling sa Ama. Naintindihan na natin mga bagay ni ito sa paglipas ng maraming panahon. Pero noong araw, talagang hirap na hirap si Kristo para maunawaan ang kanyang mga sinasabi, sapagkat iba ang kanilang alituntunin sa buhay, iba yung kanilang iniisip, iba yung kanilang hinahangad na kaisipan ni Kristo, tulad nila na dapat ay ganun din sa kanilang iniisip para sa gayon may pagtangkilik o may pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga ba, namangha sila sa mga salita ni Kristo na hindi nasukat akalain na ito pala ipapahayag ni Kristo, na hindi ito ang kanilang kinagis ng kaalaman tungkol sa Diyos, tungkol sa buong pamuhay ng tao, tungkol sa mga nabubuhay sa kadiliman, nabubuhay sa kaliwanagan. Kaya heto ngayon ang ating mabuting balita na ipinapahayag ni Kristo na ang susi ng isang dapat na pagkilala at isang tunay na pagtanggap sa pagkakilala kay Kristo ay ang mga aral na binibitawan ni Kristo upang sabihin siya ay nanggaling sa Amang nagsugo sa Kanya, at ang Kanyang mga pangaral ay hindi ganang Kanyang sarili lamang na ipinapahayag. Ito ang pinapahayag na nagsugo sa Kanya, walang iba kundi ang Diyos Ama. Ikalawa, pinapakita pa rin natin ng ating mabuting balita ang tungkol sa pinanggalingan ni Jesucristo na siya ang sinugo ng Ama upang ipahayag sa mga tao na hindi sila magiging alipin ng kasamaan, upang sila ay patnubayan ng Diyos, upang sila'y maging malaya sa kaalipinan ng mga pagkakasala. Upang ipangatwiran ating Jesucristo, walang kalayaan ang mga tao nabubulid sa kasamaan, at upang ito ba'y higit na mahirap maalis o madaling tanggapin, o mahirap bang tanggapin ang mga aral ni Kristo, upang sabihin sa anumang panahon ng buhay ng tao sila'y maging alipin ng kasamaan sa pamamagitan ng kanilang mga kasinungalingan na nagtatakip sa kanilang mga kasamaan. Manatili sila sa ganitong buhay pero hindi natutulog ang Diyos, at patuloy silang kinukumbinsi, pinauunawa sa kanila na sila'y magiging malaya sapagkat may aral at gawa ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya dito na pinapahayag ang Diyos ay butihin sa lahat. Ang ninanais ng Diyos ay para sa kapakanan ng tao na nabubulid sa kasamaan, upang sila ay lumaya at tanggapin nila ang aral ni Kristo, sapagkat ang aral ni Kristo ay aral ng Diyos. Pinuno ang pahayag ni San Juan sa sumulat na ating mabuting balita, at tunay ngang binibigyan niya ng great importance how God the Father works in the goodness of mankind. At talagang hindi lamang sa kapanahonan kung paano ito pinahayag ni Kristo, pero patuloy pa rin pinapahayag ito ng simbahan, sapat ito ay nanggaling sa ating Panginoong Jesucristo. Sa huling bahagi na ating mabuting balita, na natutungkulan na ng meron tayong pinanggalingan sa ating buhay pananampalataya. Kaya binabanggit ng mga Hudyo, ay galing kami kay Abraham, galing kami kay Isaac, kay Jacob, sa mga at makilalang mga taong humubog at nagsimula ang pananampalataya sa kanilang amang si Abraham. Ito ngayon ang ating Panginoon Kristo. Wala man siyang sinasabi hinggil sa pagtanggap o hindi pagtanggap dito. Tuluyang ang tinatanggap ni Kristo sa pagbilang Hudyo. Kilala niya si Abraham, di ba? Ang ama sa pananampalataya. Kilala niya ang mga taong binabanggit ng kanyang mga kababayan. Pero ang hindi niya
tinatanggap sa kaalaman ng mga Hudyo ay kung paano na-impluensya ang mga tao sa paghikayat upang ang ibang tao ay mabulid sa kapamakan sa pamamagitan nila. Kaya ibig sabihin, sila ba ang nagpapalaganap ng kadiliman sa daigdig na ito? O kung again, kung tatagapin nilang aral ni Kristo, mahihinto itong pagpapalaganap ng tungkol sa kadiliman upang ito'y manatili sa tao, pero pumasok na sa buhay ng tao ang kaliwanagan sa pamagitan ng aral ng ating Jesucristo na ipinangangaral ni Kristo bilang siya ay sinugo ng Ama. Ay maliwanag, walang makagagapi sa kaliwanagan ni ang kadiliman ay hindi magtatagumpay kapag may kaliwanagan, sapagkat manatili ang aral ni Jesucristo. Ang aral niya ay mananatiling naghahasik ng kaliwanagan sa mundong ibabaw na ipahayag nito ni Kristo noon. Hindi ito mawala sa puso't isipan ng mga tao ng simbahang ating kinabibilangan. Ito sarisigin natin, ito bigyan natin ng pagpahalaga at napakagandang katanungan, nasa panig pa rin ba tayo ni Jesucristo? Nagbibigay daan tayo sa kanyang aral at gawa, sa panuntunan, sa matuwid na pamumuhay upang maalis ano pa mga kaalipinan ng kasalanan at upang masubaybayan tayo ng kaliwanagan nagdudulot sa atin sa maganda at kaaya-aya at maunlad na buhay. Manampalataya tayo kay Kristo sa kanyang aral at mabigyang kahulugan natin kung saan tayo nasasadlak at kung ano ang buhay na itinalaga sa atin ng Diyos. Naway patuloy tayo mabuhay sa kaliwanagan na ibinagkakalob sa atin ni Kristo sa kanyang aral at gawa na tunay ngang sinugo siya ng Ama at ang aral na ito tunay na nanggaling sa Ama ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina mga panahalik at dumulog tayo sa Diyos upang natin masaksihan ang kaliwanagang dulot na mapagpala niyang pag-aaruga. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat na naghahanap ng katotohanan, naway maging bukas at malaya ang isip sa mensahe ni Jesus at ang kanyang simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga taimtim na gawain ngayong Kwaresma, naway makatulong upang palayain tayo sa pagkaalipin ng labis na pagpapahalaga sa sarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating pagkaabala sa materialismo at tumiiral sa ating panahon, naway hindi makahadlang sa ating paghanap sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, mga dukha, mga bilanggo, mga walang kaalaman, at lahat na nagdurusa, naway makatagpo ng paglaya mula sa mga pasanin nila sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namatay ng tapat sa Kanya, naway kalagan ng Panginoon at bayaan silang maging malaya sa kaharian ng Kanyang kaluwalhatian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Akayin mo kami palagyan sa kaliwanagang kami tumatahak, sapat ito'y pagpapalang ipinagkakalumupo sa amin, Ama. Gabayan mo po kami upang ang aral ng iyong bugtong na anak, si Jesucristong amin ding Panginoon, ay magbigay kahulugan upang hubugin kami sa tamang landas na aming panbuhay pananampalataya.
Pagdalo mo po sa amin ang lahat nitong aming mamitiin upang kami nagkakaisa ng layunin sa pagkaway kaliwanagang dulot na imapagpalang pag-aruga para sa amin. Kaya ang lahat nitong aming pinapahayag, ibig namin makamit sa buhay na ito'y pinapahayag namin ng lubusan sa pamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, makatinimig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkaing nagbibigay ng buhay mo. Alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Handa ng bawat puso, makatinimig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Kayo mga kapatid, upay itong ating paghahain ay maging marapat na ganapin sa buhay pagpapala na may kapat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating pakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maitalaga nawa namin sa iyo ang gawaing pagkahain ay iyong ibinigay upang aming maialay din sa layuning aming sambahin ang ngalan mo upang ang kagalingan namin ay makamtan mula sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay. Ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, ang kaluwalhatian mo.
ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at maling pagkabuhay ni anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapi mo yung simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francis na aming banal na Papa, at si Elias na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Jose na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Noon siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayon siya'y pumanaw, nawa'y makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pakindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o sa mga makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Aral ni Jesucristo ay mapapawi ang kadiliman upang hangarin natin palagian ng kaliwanagan. Si Kristo naggaling sa Ama. Heto ngayon at tinuruan tayo upang tayo ay manalangin. Awitin natin ang panalangin tinuro sa atin ni Jesucristo ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo.
sa amin na kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Sa lahat ng masama, pagkaloob na kapepen araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad na matinatawag sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang naming iyong binigyan ng kagalingang dulot ng aming pinagsalungan, ito naway umampat sa masama naming hilig upang lalong tumibay ang kaloob mo sa aming pagkatig sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo na may matibay na pahayag ng aral ni Kristo sa kaliwanagan. Salamat sa Diyos. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabalbanan ng sakramento sa altar at sa ating pong pagtatanod, kalakip ang ating mga panalangin. Ito rin ang magbibindisyon sa atin sa pagwawakas nitong ating banal na gawain.
panalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo maniklod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami itulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ng iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan.
Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur celui et antiquum documentum novo cedat vitui preste fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque siret benedictio occidenti abut noque campor sit laudatio. Amen. Panem de cielo, prestatis Dieis. Omne declamentum inseabentem. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, tribue quersimus, et nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tui fructum in nobis iudicer sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen.
Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalsinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalsinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,